Noong nakaraang episode, nasaksihan natin kung gaano nga ba kahalaga ang waste management na hatid sa ating ni Mr. Saddam M. Lagoyo. Kaya naman ngayong episode, sit back and relax dahil matutungayan natin ang travel time patungong Lantu. Sinundan naman ito ng kanilang paglalakbay patungo sa sitio Lantong or educational trip. Ipinakita sa mga kalahok ang iba't ibang proseso ng pagproseso ng basura. Una, ipinaliwalag at ipinakita ang shredding o pagdurog ng mga plastic. Kasunod ang pulverizing ng plastic at karton upang gawing mas pinong materyales. Kasabay nito, ipinakita rin ang paggawa ng vermicast na ginagamit bilang abono o pataba sa mga halaman. Ang pinaka-highlight ng field trip ay ang proseso ng paggawa ng bricks at hollow blocks mula sa mga hilaw na materyales tulad ng mga dinurog o pinulbos na plastic na hinaluan ng semento. Ang kahalagahan ng ganitong teknolohiya ay malinaw na ipinaliwanag at proseso ay naipakita rin sa pamamagitan ng isang demonstrasyon na nagbigay ng mas malinaw na pag-unawa sa mga kalahok kung paano ang basura ay maaaring maging isang kapaki-pakinabang na produkto. Welcome po. Nandito po tayo ngayon sa MRF, Material Recovery Facilities. Meron tayong mga machine dito na magpapakita kami ng demo. Meron na tayo rin mga finished product, makita nyo, at pwede rin kayong gumawa ng sarili sa inyo po. Yung mga materials po natin galing po ito sa basura na maaari nyo pong pagkitaan. Sa basura may pera. Okay po. Sige po, mamaya papatakboy natin kasi nahuli lang po kami. Nalagyan na natin laman yun para makita nyo yung composter. Yun na po ang magiging organic fertilizer. Kasi yung government natin ngayon, mandated talaga gumamit tayo ng organic fertilizer, hindi na yung aesthetic. Kasi yung aesthetic kasi acid, nakakasira ng lupa natin. Pati hindi lang sa lupa, pati yung sa kalusugan natin. Doon ko muna po kayo, ipapaikot natin yung composter para makita nyo po. Galing dito po, kinikilo po yon. Ang laman po noon is 1 ton. Pero ang ipaikot lang natin na kilo is 800 kilos lang. At least meron din aware po kayo ano yung trabaho ng composter. With the shredder po, magkasama po yan siya. Kung wala yung shredder, hindi niya pwedeng gilingin yung mga nabubulok. Lahat yung galing nabubulok doon sa garbage natin, dito po yung napupunta, saka natin ipapalaman po doon. Yan ang mga rekado. Ang templang po ng composter natin ng compost is 60-40. Ang 40 is yung nabubulok, yung 60 yung mga brown, yung mga kahoy, sirin, risal, yun po. Tapos, meron din siyang chemical na hinahalo natin na vermictin. Nandun po, ginagawa po namin yun. Yun ang panghalo doon na chemical para mas lalo siyang umitim. Ipaikot na po natin, tingnan natin. Andito na po yung 800 kilos natin. So possibly hindi talaga ito 8 kilos. Ang laman ng kunito ngayon is 300 plus lang, 360. Papaikutin natin within 7 days. So within 7 days, magagamit na ito siya. Lulutuin niya lang ng 7 days. Pero tatakbo siya ng 8 hours lang every day. Dan, sarado na ito, Dan. 4 hours, 3 to 4 hours. Morning, pwede kayo magpatakbo ng 3 oras. 4 oras sa hapon para makapagpahinga din yung kan natin composter. Kadali lang. Andito po yung switch button niya po para at least makita nyo kung paano patakbo rin yung composter. Hindi. Meron. Sige. Okay na. Ito na po. Gigilingin niya po yan within 7 days. Pag na to, kung maganda yung labas niya, pwede automatic magagamit natin. Pero gigilingin pa rin siya sa composter. Tapos pwede nyo nang gamitin. Tapos ito rin po naman yung natin sa karton. Ito yung mga karton na natin po.
Dito tayo nagigiling ng mga karton. Galing pa rin doon sa garbage, kino-collect, binabasa mo na yan. Ito na po yung machine. Nasi-shred na po, ganito po siya. Hinahalo rin po siya doon sa composter. Fertilizer pa rin po siya. Pero at least meron pa din siya rin gamitin ng ibang raw material niya sa egg traying. Kaso lang wala pa po tayong yung hulmahan. Yun ang hinihintay natin dumating. Sino yung mga beneficiary na mag-donate, magagamit natin or either bibili yung government natin. Ito rin po, meron padagan ang Dante, padagan ang ang shredder sa plastic. Doon na tayo sa plastic. Ito po yung natin, shredder plastic. Yung mga bote nyo po na tinatapon, hindi na po maaksaya kasi recyclable na po siya. Magagamit po natin mamaya sa hollow block at saka sa bricks. Meron po tayong mga production. Dadalhin ko po kayo doon, pwede kayo mag-demo. At least, yung mga basura natin, talagang mare-recycle na lahat. Bale, nag-eliminate tayo ng basura na kukunti na hindi matapon sa mga drainage. Kasi yung asal pa naman natin mga tao, pag nagpataos uminom ng coke, tapon na lang sa gilid. Yun ang isang nagbabara sa natin, kanal. Kaya yun, ngayon, at least aware na po tayo, yung basura natin, dalhin talaga natin sa tamang lalagyan. Huwag na natin itapon saan. Pakita ko lang po sa inyo. Sige, try mo. Sige. Ito na po yung kinalabasan niya. Yung bote ninyo, ganito na po siya. Nas-red na po siya. Ito na po yan. Opo. Pwede pa itong magiging manifest. Meron pa po tayo doon maliit, pero hindi na natin demo. Doon naman tayo sa shredder naman. Doon na naman po yun. Para magiging manifest. Ihalo. Maliit na siya. Meron pa po kayong katanungan dahil dito? Wala na po. Kung may mga agam-agam, tanong lang po kayo ha. Kasi ito naman yung natin. Dito yung shredder natin. Ito yung isang nabubulok. May shredder to. Yung galing sa compost na yun, kung siya mangyari na ganito ang labas niya, gigilingin siya. Opo, yung kanina doon. Ito, labas niyan. Opo. Halo na to, halo na. Halo na siya. Pagkatapos ang finished product niya ganitong lalabas, pero ito hindi pa nasala po to. Ito na yung compost na lalabasan. Pero meron din tayong compost na manual. Ito po. Natuyo na po siya. Titingnan niyo po. Ito po yung compost natin na manual. Pag masama yung panahon, hindi kami, kung laging blackout tayo, ito pong ginagawa namin. Ito na. Ito na yung nabubulok. Halo na po siya. Yung mga waste ng baka natin, pero yung sa aso at saka pusa, hindi pwede. Kasi acid po yun siya. Hindi pwede. Pati kahit yung sa tao, yung waste ng tao, hindi pwede ha. Baka mamaya mag-compost kayo. Yung mga kitchen waste na po natin, yung galing sa pagkainan, dito po yung napupunta yung mga gulay. Ito na po yun siya.
Pagkatapos meron din tayong vermicast po. Doon po tayo, papakita ko sa inyo. Dito lang po tayo dadaan, ma'am. Kay, baka mapan kayo dyan, mahulog ka sa tulay. Ito yung mga tae ng kambing. Ginagamit rin itong raw material sa compost at saka sa vermi. Raw material, yung tae ng kambing. Tayo ng kambing. Opo. Ihahalo yan. Meron din tayong production dito ng malunggay. Pinutulan namin kasi ginagamit, nahalo rin raw material sa vermicast. Opo, yung sanga. Para magtubo siya ng mas marami. Tinitrim. Yun na po yung mga kuana, makikita nyo rin po meron tayong nakabila doon. Compost po yun siya, yung manual na compost. Oh, galing yan dito po. Oh, galing yan dito, yung manual. Nandun po binibilad namin kasi nakatakip lang ngayon kasi masamang panahon kanina, hindi namin binilad. Ito na po yung kuha natin. Dito ang templada rin ng vermicast natin is 60-40. Mas marami yung nabubulok kaysa brown, yung mga siring. Yung tayo, tingnan nyo po, yung mga uod. Night crawler, African night crawler, ANC. Opo. Bagong gawa po to dito. Malapit na sa i-harvest. Well, harvesting na po to siya. Yung procedure dyan, pag ma-harvest siya, ita-transfer na naman yung bulati sa ibang head. For another, ano na naman siya. Ibang product na naman. Ibig sabihin sa hindi pa ba makasali yung ukot sa mga, tatanggalin po yung sa compost po? Sa vermi, hindi po siya. Ihiwalayin po siya. Saka siya na naman kakain dito sa babalik, itatapon siya dito, papunta dito. Tapos yung bulati, yan ang siyang nangyayari ganyan siya, kakainin niya yung mga natin nabubulok. Opo. Okay, ma'am. Nasa 2,500 per kilo ang value ng. Oo, dito natin. Otro kami ka na pusali, sir. Otro ka na pusali, hindi ka mo. Ay, hindi sa igual na pusali ha, baka imported dito po, imported, hybrid yan. Opo. So, ito si Gander, sir, asin na lang. Yan na, lumaki na po yan siya, ganyan kalaki. Meron din tayong maliliit doon, makikipakita natin mamaya. Kasi ito, for harvesting na ito siya. Opo. Ganyan siya kahaba. Binili po natin yan. Binili po yan. Ayan, may mga anak po dyan po. May mga anak. Binibili pala yung bulati. Binibili po yung bulati na yan. Reported na hindi yung sa ano sa lupa. Hindi yung sa lupa ha, hindi sa lupa. Opo. Uod ng ordinary. Hindi. Ito po, pang fertilizer. Pang fertilizer. Nilalagay niya sa tiyan niya, kakainin niya. Then paglabas nun, fertilize na yung lupa. Opo. Tinatain nila, sir. Yung tinatain nila. Pag gusto nyo gumawa nito, pwede naman tayo doon yung sa mga bahay natin na nabubulok. Magagamit po natin to dito. Ayun ang gamitin nyo po, ilagay nyo sa mga container ninyo po, or magbubutas kayo na hanggang tuhod, ilagay nyo lahat doon, pusintayin nyo lang po na madikay po siya. Within 2 months, madidikay na po yan siya. Lahat yung mga, kahit yung mga dahon-dahon ninyo po, matuto na po. Ano kami magkaroon ng naman? Bibili po talaga tayo ng African. Dali kong babe. Hindi siya kunyari. Nanganak ko yan. Nanganak ko yan. No. Ano yan? Tapos si comment. Bale, ang labas talaga yung uod pa rin. Hindi yung egg na ordinary. Kasi yung ordinary na bulati is egg ang lumalabas sa kanya. Yan po, hindi bulati talagang lumalabas. Riyan. Alay, nuha pa na ako sa pabor lang ha. Ano po yung mga finished product natin na vermicast? Nandun po. Na, makiniting siya.
Pwede ba video kami? Wala, maarte ka talas kay Che. Kagawad niya mo, no? Bulati lang sa pwede ka na si Puri. Wala, kuya. Nandito rin po ma'am, yung ka natin, no? Yung materials natin, ganito ginagawa po yung kain. Baka, kalabaw. Dito po talaga impact. Nung bagong lagay pa lang, ganyan siya lahat. Yung paborito niya kainin, langka. Yung balat na langka, yun talaga pinaka-paborito niya. At ayun na nga, nasaksihan natin ang iba't ibang parte ng part 2 kung saan naipakita paano ba ang pag-shred ng mga plastics, kung ano nga ba ang proseso ng waste management sa ating pasilidad, at nasaksihan din natin kung para saan nga ba ang vermicast na ating nakikita sa lantong. Kaya sa susunod na episode, aabangan din natin kung saan nga ba patungo pa ang lalakbay ng ating mga Women's War on Waste. Hanggang sa muli, ito ang show kung gaano kakul ang agriculture, ito ang Agri-Cool Show. Your only island TV channel.